Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po kayo mga kapatid? Nawa na sa oras nito na sa magandang kalagayan po tayo. Salamat sa Diyos sa kanyang gabay, pag-iingat sa atin. Tunay na ang Diyos na nag-iingat sa atin. Amin po ba? Salamat sa Diyos muli naman tayo nagkasama-sama sa ganitong online service kung saan tayo po ay makikinig sa salita ng Panginoon. Amin po ba? Kailangan po natin na makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amin po ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, sa oras nito, patuloy po kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Sa oras nito, patuloy po kaming lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba at patuloy na papalinis ng iyong makapangyarihang dugo, O Diyos, sa aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Maging marapatin niyo po kami sa oras nito, Panginoon. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga salita niyo po, ang aming pong pagbulay-bulayan sa oras nito, at hinihiling po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mahayag po sa pagkakataon ito sa aming pong mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang nakikinig, nanonood, Panginoon, Lord. Patuloy niyo po buksan ang mga kaisipan nila, espiritual na pakinig, O Diyos. Buksan niyo po, Panginoon, upang ito, O Diyos, ay maunawaan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Banal na Espiritu. Ako bilang iyong instrumento lamang na magdala o maghayag ng iyong salita, Panginoon. Kayo po ang manguna sa akin. I-guide niyo po ako sa lahat ng aking bibigkasin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Yan po, purihin po ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat sa kanyang mabiyaya na pagpapala sa ating mga buhay. So kung may mga Biblia kayo, makipagbukas po kayo sa Santiago 5:19. Santiago 5:19 hanggang 20. Ang sabi dito, mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan. At sa gayon, napawi ang maraming kasalanan. Amin po ba? Napawi ang kasalanan. So, pinamagatan ko po ito, Panginoon, na sagipin. Amin po ba? Sagipin. Sa pisikal na katawan ng tao, kapag nasa panganib ang kanilang buhay, ito agad ay sinasagip upang mabigyan ng lunas. Halimbawa, na aksidente. Ito ay dinadala agad at kinukuha ng ambulansya at dinadala agad ito sa pagamutan o sa hospital. Lalo na sa panahon, mga kapatid, yung mga na-aksidente. Bawat barangay, mayroong mga ambulansya. Ang bilis ng rescue, mga kapatid. 10 minutes lang, 15 minutes, nandyan agad. Tawagan mo lang, agad na pumupunta ang ambulansya upang dadalhin yung na-aksidente ng isang tao. Hallelujah. So, kung papaano sinasagip ang isang katawan na nanganganib ang buhay, higit sa lahat,
na kailangan sasagipin ang buhay espiritu ng tao. Sapagkat ang espiritu, mga kapatid, ito po ay nagdadala ng kaligtasan ng kaluluwa kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo. So, kung ikaw ay hindi pa talaga namumuhay sa katotohanan at wala pang Kristo sa buhay, o ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, ikaw ay may sakit sa espiritu. Kinakailangan ang taong namumuhay pa sa kasalanan, kailangan ito ay sagipin at ilapit, dalhin sa kay Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang tunay na magsagip o magligtas sa kanyang kaluluwa na mapapahamak. So, paano sasagipin? At sino ang sasagip? Sino po ang sasagip? Yung mga mananampalataya na namumuhay sa katotohanan. Amin po ba? Mahalaga po ito, mga kapatid. Mahalaga, lalo na po sa mga leader ng iglesia o sa mga pastor, na kailangan ito ay idalhin po natin sila kay Kristo upang masagip ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan. Amin. Purihin po ang Panginoon. Mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng tao. Kaya ibinuwis ang buhay ni Kristo para sa kaluluwa ng tao, para sa mga taong namumuhay sa kasalanan, sa taong makasalanan. Kaya ibinigay ang kanyang buhay para ito ay iligtas. Amin po ba? Sino ang ating pong sasagipin? Yung mga tao o mga kapatid sa pananampalataya na nananghihina sa kanilang pananampalataya. Yung mga manampalataya na tumalikod sa Diyos. Marami po, mga kapatid, na mga nanampalataya na nanghihina ang kanilang pong pananampalataya kay Kristo at tumatalikod na sa paglilingkod sa ngayon. Lalo na sa panahon ngayon na nangyayari sa ating bansa. Sa mga taong nagkaroon ng mga problema sa pandemyang ito, naranasan sa maraming mga tao ang mga problema. Kaya ang iba nakagawa ng hindi kaya-aya sa paningin ng Diyos o hindi maganda sa tingin ng Diyos. Amen? Lumabag sila sa kalooban ng Diyos. Sila ay nagkasala dahil sa naranasan nilang problema. Kaya gumawa sila ng masama at sila ay nagkasala. Lumabag sila sa kalooban ng Diyos dahil sa nangyayari sa kanilang buhay, sa mga problemang naranasan nila. Hindi lang po ito naranasan sa hindi manampalataya. Kahit sa mga manampalataya, nararanasan ito. Kinakailangan lamang na sila ay sagipin at ilapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ilapit po natin sila sa ating pong Panginoong Hesus
ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para sa ikakaligtas ng kanilang kaluluwa. Tandaan at dapat nating malaman, tanging ang biyaya lamang ng Diyos ang magpapalakas sa ating lahat. Lalo na sa mga taong nagkamali, nagkasala, kailangan sila ay ilapit sa Diyos. Kailangan sila sagipin at dalhin natin kay Kristo. Ikaw at ako na namumuhay ng katotohanan o mananampalataya kay Kristo, ikaw ang gagamitin ng Diyos para sila ay masagip ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan. Tanong, ano ang paraan upang sila ay masagip? Ano ang paraan upang sila ay masagip? Number 1, ipadama ang pag-ibig sa kanila. Ipadama po talaga natin ang pag-ibig sa kanila. Ipakita o ipadama sa kanila na nahahabag tayo sa kanila. Amen. B, ipakita na may malasakit tayo sa kanila. Ipakita po natin mga kapatid na sa kanilang nagawang hindi kaya-aya sa paningin ng Panginoon o lumabag sila sa kalooban ng Panginoon, ipakita natin na tayo po ay may malasakit na ayaw natin sila mapahamak. Kailangan natin sila ay sagipin. Amen po ba? Kailangan natin sila ay sagipin. C, ipakita sa kanila ang ating pangunawa. Amen? Sa kanilang nagawang kasalanan, ipakita, naunawaan natin ang kanilang kalagayan. Dahil natukso o sila ay may kahinaan sa ganitong mga bagay. Unawain po natin. Amen po ba? D, ipakita sa kanila na walang paninisi. Kasi ang ibang mga kapatid, pag nagkamali ang isang tao, sinisisi pa, may mga taong ganon. Hindi po dapat tayo bilang mananampalataya kay Kristo. Kailangan dalhin natin sila kay Kristo, ipanalangin natin sila, yan, sa pangalan ni Jesus. Sila po ay maliliwanagan dahil po sa salita ng Panginoon na ating pong ibabahagi sa kanila. Lalo na sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Amen? Kailangan matapat na pag-ibig at kahabagan at malasakit ang makita nila sa atin bilang mananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Ipakita po natin, mga kapatid, bilang tayo mananampalataya kay Kristo, ipakita po natin sa kanila na walang paninisi o panunumbat o pagbabatikos. Ito ay isang susi para masagip ang mga taong nalihis ng landas. Ikaw at ako bilang mananampalataya kay Kristo, ikaw ang gagamitin ng Diyos para masagip ang kanilang buhay. Instrumento lamang tayo para masagip ang kanilang kaluluwa upang hindi sila mapahamak. Pero tandaan natin ang tunay na sumasagip si Kristo. Tayo lang ay instrumento lamang. Dadalhin lamang natin sila kay Kristo para sila ay maligtas. Amen?
Ano ang kaparanan upang sila ay masagip? Number 2, ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Ibahagi po talaga mga kapatid sa kanila. Lalo na sa mga taong walang pagkakilala kay Kristo. Kaibigan mo o mga kakilala mo. Amen, share the gospel sa kanila. Amen po ba? Sabihin mo sila, mahal ka ni Kristo. Wala. Ganun pa nga kapatid. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Mahalaga po yun. Nagsisir tayo sa ibang tao, pero sa ating mga mahal sa buhay, hindi po natin ibinabahagi ang kaligtasan sa kanila. Kailangan ibahagi po natin higit sa lahat sa ating mga kamag-anak. Amen po ba? Salamat sa Lord na aking mga kapatid ay nakakilala na sa Panginoon. Amen. Nung pumunta kami sa Quezon, kami po ni Sister Ima, talaga pong nag-pray po kami na ihanda sila doon. Pero wala silang alam na ganun ang aming pong gagawin. Dadalhin namin ang kaligtasan para sa kanila sa tulong ng ating pong Panginoong Hesus, na gamitin niyo po kami para sa aking ate o sa aking mga kamag-anak doon sa Quezon, na sila upang sila ay masagip ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan. Sabi namin, instrumento lamang kami, Panginoon, gamitin niyo po kami doon. Wala po silang kalam-alam na ganun ang aming gagawin. Sabi pa nga ng pamangkin ko, ang pagpunta pala daw namin ay mission pala. Hindi. Mission nga, pero hindi po plano ang ganung mission. Sabi, pumunta lang kami para magkita, para i-share lang ang salita ng ating Panginoong Hesus. So, ang gandang nangyari mga kapatid. Isang sabi mo lang, mamaya may Bible study tayo. Mga kamag-anak nating malapit, dalhin po natin dito. Ganun po. Ang sabi pa nga na aking bayaw, ating mga, pwede ba tayong anyaya sa mga ibang tao? Sabi ko, sabi ko, tayo ng mga kamag-anak kasi ang dami talaga mga kapatid, ang dami. So, yun ang ginawa po namin. Share the gospel. At sila po at tumanggap kay Kristo. Purihin ang Diyos. Ang dami po nila mga kapatid. Tumanggap po sila kay Kristo. Nanampalataya po sila kay Kristo. At sila ay naligtas ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan. Nasagip ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan. Purihin ang Diyos. Basta mahalaga, dalhin natin sila kay Kristo. Amen po ba? Share natin ang salita ng Diyos para sa kanila. Para sila ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Purihin po natin ang Diyos. Ibahagi po talaga natin mga kapatid. Ito na ang panahon para sa kaligtasan ng tao. Ito na ang panahon mga kapatid. I-share ang salita ng Panginoon, napapanahon man o hindi, ibahagi ang salita ng Diyos. Amin po. Ibahagi po talaga natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayong mahiya. Ibuka lang man natin ating bibig. Huwag po tayong matakot. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Akong bahala sa iyo. Instrumento lang tayo. Sabi ng Panginoon, sige, ihayag ninyo. Kasama ninyo ako. Yun na nga kami iniisip. Na kami pong mag-asawa, Sister Ima. Jesus, talagang
kung isipin ko, talaga pong, wala po ako talagang, wala po talagang akong alam. Sa tulong lang ng Panginoon. Basta sinabi lang ng Lord, sige, ibuka mo lang. Ihaya mo salita ng Diyos. Ako ang bahala. Ayun ang sa buhay ko. Siri ko ng Panginoon ang kaligtasan. Amen? Ano ang sabi sa 2 Timothy 4:2? Ang sabi, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Amen? Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng maligayang pagtuturo. Purihin po ang Panginoon. Sa talatang ito, sinabayhan ni Pablo si Timoteo na ipangaral mo ang salita ng Diyos, mapapanahon man o hindi. Mga kapatid, hindi lang ito kay Timoteo sinasabi ni Pablo, kundi sa lahat ng tagasunod ni Kristo, sa lahat ng mananampalataya kay Kristo. Ikaw at ako ang sinasabihan dito ni Pablo. Amen? Ito ay hindi lamang kay Timothy sinasabi ni Pablo, kundi sa iyo at sa akin. Amen? Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. I-share ang salita ng Panginoon. Mapapanahon man o hindi, mag-share lang ba tayo? Kung panahon na magmimisyon, no. Kung may pagkakataon, ibahagi mo ang salita ng Diyos para sa ikakaligtas ng kanilang kaluluwa. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Pangatlo, isakripisyo ang buhay bilang tagasunod ni Kristo. Isakripisyo mo talaga, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagsisir ng salita ng Panginoon ay may pagsasakripisyo. Amin po ba? Ang ibig sabihin, handang magpagamit ang kanyang buhay sa Diyos. Kahit anong kalagayan sa buhay, siya ay magpapagamit sa Diyos. Amen? Kahit anong mangyari sa kanyang buhay, magpapagamit ito sa Diyos. Yan ay pagsasakripisyo, mga kapatid. Amen? Sa literal ng buhay ng isang tao, sumasakripisyo sila sa kanila pong buhay kung may sinasagip sila sa mga taong napapanganib ang buhay. Halimbawa, sunog o nalulunod. May sakripisyo po doon sa pisikal ng tao. Ganon din sa spiritual. May pagsasakripisyo. Amin po ba? Hindi madali, pero sa tulong ng ating Panginoong Hesus, tutulungan po tayo. Sasamahan po tayo. Kahit po tayo napapagod, may kapaguran po talaga, pero ang nagpapalakas, ang salita ng Diyos. Ang sabi, sasamahan kita, hindi kita iiwanan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming mga misyonaryo, mga kapatid, na nagsasakripisyo, na nanganganib ang kanilang buhay. Totoo po yan. Totoo po yan. Lalo na sa ibang bansa, mga kapatid, na maraming nababalita na may mga Kristiyano na pinapahirapan, ibig sabihin, talagang pinapahirapan, mga kapatid,
talagang ang iba talaga ay pinapatay pa. Sakripisyo, ibig sabihin handa. Kahit anong mangyari, handa ang inyong buhay. Amin po ba? Talagang marami mga Kristiyano o mga misyonaryo, mga kapatid, na nagsasakripisyo, nanganganib ang kanilang buhay para lamang ihayag ang salita ng Diyos sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, sa mga taong makasalanan. Purihin ang Diyos sa mga Kristiyano na nagsasakripisyo sa kanilang buhay. Amin po ba? Ano pa? Sakripisyo ng bulsa. Talagang sakripisyo, mga kapatid. Sarili mong bulsa, iginagastos mo. Ginagastos mo para lamang makapunta sa ganitong lugar, para lamang ihayag ang salita ng Panginoon, para maraming masagip ng kaluluwa. Sarili mong bulsa, iginagastos. Salamat sa Diyos. Alam natin bakit ginagawa ito ng mga Kristiyano. Kasi po, naunawaan niya ang tunay na kaligtasan. Hindi po niya sinasarili ang kaligtasan. Kahit man siya hindi makasama sa paghahayo o sa pagmimisyon, pero isinisakripisyo naman niya ang kanyang kayamanan para may maabot o may masagip ng kaluluwa. Purihin ang Diyos. Amen? Maraming ganitong mga Kristiyano na nagsasakripisyo sa sarili nilang pira para lamang na maligtas o masagip yung mga taong napapahamak ang kanilang kaluluwa. Kahit hindi sila kasama, pero giver naman para sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Mayroon po talaga ganun na mga Kristiyano, mga kapatid. Lalo na sa mga Kristiyanong mga mayayaman. Talaga pong nagbibigay po talaga yan. Tumutulong po talaga yan sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanilang buhay na patuloy sila ginagamit. Kasi isip nila ang kanilang kayamanan ay hindi talaga madadala sa langit, mga kapatid. Habang po sila nabubuhay, kinakailangan ito ay gagamitin para sa gawain ng Panginoon. Ito po ang kayamanan na panglangit. Amin po ba? Tandaan po natin, ang kayamanan natin sa lupa nito, maiiwan lamang ito. Pero ang taong may kaya sa buhay, nauunawaan niyang mga bagay dito. Kasi pangwalang hanggan kaligtasan ang makakamtan niya at ang tinutulungan niya, pangwalang hanggang kayamanan ang ipagkakaloob sa kanya. Paano pangwalang hanggang kayamanan? Buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ang buhay na walang hanggan kaligtasan ay hindi po mabibili ng kayamanan mo. Amen? Hindi po mabibili yan. Ito ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay binibigay ng Diyos sa iyo libre. Kailangan lamang ito ay tanggapin mo, sumampalataya ka kay Kristo. Ito ay masasayo. Amen? Palakpakan na po natin ang Panginoon. Masasayo yan kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo at tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Amen? Ano ang bunga na nasagip at sumampalataya kay Kristo? Ang maling pamumuhay nila ay naalis. Amen? Ang kaluluwa nila ay naligtas at naliwanagan ang kanilang espiritu. Sila ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos.
mga magulang o mga kaibigan, ito na ang panahon, ang kaligtasan. Amin po ba? Kailangan na kayo ay sumampalataya lamang kay Kristo. Amen? Upang kayo ay maligtas. Upang ang inyong kaluluwa ay maligtas. Sapagkat ang pangalan lamang ni Kristo na ibinigay ng Diyos Ama na ikakaligtas ng tao. Purihin ang Diyos. Ang sabi sa Gawa 4:12, ang sabi po dito, kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikakaligtas ng tao. Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa ikakaligtas ng tao. Wala ng ibang pangalan, mga kapatid. So, kailangan lamang na sumampalataya ka kay Kristo. Sumunod ka kay Kristo. Pagsisihan mo ang kasalanan mo. At tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Masasayo ang kaligtasan. Tandaan natin, makakamtan lang naman natin ang kaligtasan. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Amen? Makakamtan lamang ang kaligtasan ng tao habang nabubuhay pa sa mundong ito. Hindi na po makakamtan ng tao ang kaligtasan kung siya ay patay na. Amen? Kaya nga may nangangaral Amen po ba? Kaya nga may nangangaral salita ng Diyos Sang ibig sabihin, habang buhay pa ang tao, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Sundin mo ang salita ng Diyos. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. So ano ang kaligtasan kung mamatay ng tao? Sumampalataya pa ba sa Diyos? Wala na po. Wala na po. Kaya may nangangaral. Mayroon ng sabi ng iba, ng paniniwala nila, na lahat tayo, tao, kung mamatay, langit tayo. May buhay na walang hanggan. Ay hindi po. Kung ganun ang paniniwala ng mga tao, edi wala na nangangaral. Wala ka nang mapapakinggan na mangangaral. Lalong sa panahon, halos sulok ng mundo may nangangaral ng salita ng Diyos. Amin po ba? Kaya habang nabubuhay ka sa mundong ito, makakamtan mo lang ito. Amin po ba? Kailangan mo lang sumampalataya ka kay Kristo. Amin po ba? Purihin natin ang ating pong Panginoong Diyos. Siya lamang ang ating pong tagapagligtas. Wala nang iba, mga kapatid. Siya lamang at wala nang iba. Sapagkat siya lang ang ibinigay ng Diyos Ama na ikakaligtas ng tao. Amin po ba? Dito po ang sabi sa pangwakas. Ang sabi po dito, sa bawat manampalataya, tungkulin na magsagip sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Bilang tagasunod ni Kristo, tungkulin natin na ibahagi ang kaligtasan. Sino ang gagamitin ng Diyos? Tayo pong mga tagasunod ni Kristo. Tayo po ay instrumento lamang ng Diyos para sumagip sa mga taong naliligaw ng landas. Mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng tao, kaya ibinigay ang kanyang buhay para lamang sa ikakaligtas o ikaliligtas ng tao sa kapahamakan. Amin po ba? Hallelujah, purihin po ang Diyos. Salamat sa Diyos na ang kanyang pangalan lamang na
Jesus ang magliligtas sa kapahamakan. So, sino ang gagamitin? Tayo pong sumampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, mga magulang o mga kaibigan, ito na ang panahon, ang kaligtasan. Kung may napapakinggan kayo o may napapanood kayo tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos, tulad nito, yan ang oras na ikaw ay sinasagip ng Panginoong Hesus upang ikaw ay iligtas sa kapahamakan. Kami pong nangangaral ng salita ng Diyos, instrumento lamang kami ng Diyos para ipaabot sa inyo o sa mga tao ang mensahe ng Panginoon. Ang kaligtasan ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa oras na ito, kung nais mong tanggapin ang kaligtasan na inialok ng Diyos sa iyo, ito na ang oras. Kung susunod ka sa panalangin ito, masasayo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sumunod lang po kayo sa panalangin ito. Panginoong Diyos, sa oras nito, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Mula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Salamat po sa oras nito na narinig ko ang mensaheng ito. Na ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang tunay na magligtas sa aking kaluluwa sa kapahamakan. Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit po sa inyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala mula pa ng pagkabata hanggang sa kasulukuyan. Linisin niyo po ako, Panginoon. Pagharian niyo po ako, Panginoon. Patuloy na mahayagas sa aking buhay. Sa oras nito, Panginoon, tinatanggap kita na sarili kong tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. So, tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Panginoong Jesus, sa oras nito, kami po'y napapasalamat sa iyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming papapakinggan. Salamat, Panginoon, na ang mga salitang ito na aming pong napapakinggan, ito ay titimo sa aming mga puso at gamitin niyo po lamang kami bilang iyong instrumento, Panginoon, na ibahagi sa kanila para sila ay masagip sa kanila pong kaluluwa na mapapahamak. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong mga pagpapala. Ang iyong gabay, pag-iingat ay sumasa aming lahat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatiran, Panginoon, na mananampalataya, Panginoon, mga lingkod mo, mga kapastoran mo, bismo, sa iba't ibang mga denominasyon, Panginoon, Lord, Body of Christ, Panginoon, Lord, kumilos po kayo sa aming buhay, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang maghahayo o magdadala ng mensahe para sa mga taong wala pang pagkakilala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maabot sila sa tulong mo. Sila po ay masagip ang kanilang kaluluwa na mapapahamak. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.